Ito pong arbitration, mga kalupon, ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng katarungang pambarangay. Ngunit, madalas, hindi ito nauunawaan ng mga lupon tagapamayapa. Kaya po sa video ito, i-discuss ko yung arbitration sa barangay. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kaya kung ikaw ay isang lupon tagapamayapa, barangay officials o isang mamamayan na gustong maunawaan ang batas na ito, manatili ka lang sa video ito hanggang sa matapos. At aking ipapaliwanag ng malinaw at detalyado. Magbibigay din po tayo ng halimbawa kung paano ginagawa ang arbitration. Ang arbitration, mga kabarangay, ay isang proseso kung saan ang mga partido o magkabilang panig sa alitan ay kusang pumapayag sa pamamagitan ng isang kasulatan na sila ay sasailalim at susunod sa magiging desisyon ng punong barangay o ng pangkat tagapagkasundo. Sa madaling sabi, parang sinabi na rin po ng magkabilang panig na, sige, punong barangay o pangkat tagapagkasundo, kayo na po ang magdesisyon sa aming alitan. Anuman ang maging pasya nyo, kami po ay susunod. Kami po ay tatalima. Ginagawa lang po, mga kabarangay, itong arbitration kung nabigo ang mediation at conciliation. Ngunit atin po laging tandaan, maaaring ialok ang arbitration sa anumang yugto ng proceedings. Kahit nasa mediation pa lang ng punong barangay o conciliation na ng pangkat tagapagkasundo. Ibig sabihin, kung sa tingin ng mga partido ay ayaw na nilang magtagal pa at handa na silang tanggapin ang magiging hatol ng barangay. Maaari din nilang sabihin, punong barangay, gusto na po naming ipa-arbitrate ang kaso namin. Pwede rin po yun. Kaya mahalaga po na alam ng mga lupon at ng mga mamamayan ang option na ito. Kailan naman nangyayari ang arbitration? Kapag ang punong barangay ay hindi nakapagpatupad ng pagkakasundo sa mediation, ang kaso ay ipapasa sa pangkat tagapagkasundo. Ngunit, gaya ng sinabi ko kanina, kahit sa ang yugto ng proseso, pwedeng maganap ang arbitration kung pareho lamang na kusang pumayag ang mga nalihidwaang partido. Kadalasan, ito po mga kabarangay ay iniaalok ng punong barangay o ng pangkat tagapagkasundo, lalo na kung nakikita nilang pareho namang bukas sa mabilisang resolusyon ang mga magkabilang panig. Ang mahalaga, kailangang may kasulatang nagpapatunay ng kanilang pagsang-ayon na ipa-arbitrate ang kaso. At ito pong tinutukoy ko na kasulatan, ito po yung KP Form number 14. Ito ang proseso ng arbitration. Kapag pumayag na ang magkabilang panig, ito na ang mga susunod na hakbang. Una, pagpirma ng kasulatan ng arbitration. Dito nakasaad kung sino ang magpapasya, ito man ay punong barangay o ang pangkat tagapagkasundo. Ang dokumentong ito
ito pong KP Form number 14, ang patunay ng voluntary na pagsang-ayon ng magkabilang panig. Dako naman po tayo sa pagdinig sa kaso. Pinakikinggan dito ng punong barangay o ng pangkat tagapagkasundo ang mga paliwanag ng bawat panig. Ang bawat panig ay maaari pong magsumite ng ebidensya o mga dokumento. Ang layunin po ng pagsusumite ng mga ebidensya ay mahanap ang katotohanan at makapagpalabas ang punong barangay o ang pangkat ng makatarungang desisyon. Pagdating naman sa paglabas ng arbitration award, kapag natapos ang pagdinig, maglalabas ng desisyon na tinatawag na arbitration award. At ito pong award na ito ay nakasulat sa AP Form number 15. At ito ang kakaiba dito mga kabarangay. Ang arbitration award ay binding at final. Hindi ito maaaring i-repudiate o bawiin. Hindi tulad ng settlement na may 10 days period para bawiin. Ang remedy dito mga kabarangay, kung hindi nagustuhan ng isang partido ang arbitration award, maaari silang mag-file ng motion sa korte para inalify ang arbitration award. At ito pong mga gantong bagay ay dinidiscuss ko kung ako po ay nai-invite na mag-lecture sa iba't ibang barangay tungkol po sa arbitration. Dako naman tayo ngayon sa pagpapatupad ng arbitration award. Ayon sa batas, ang lupon ay may 6 na buwan mula nang mailabas ang arbitration award para ito ay ipatupad. Kung ang isa sa mga partido ay hindi voluntaryong sumunod, maaaring kumilos ang lupon upang ipatupad ito sa antas ng barangay. Ngunit, kapag lumampas na ng 6 na buwan at hindi pa rin ito na ipatutupad, maaari na itong dalhin sa city o municipal trial court upang maipatupad sa pamamagitan ng ating hukuman. Dito mga kabarangay, makikita po natin na ang arbitration award ay may tunay na bigat at bisa. Ito ay parang hatol ng isang local court. Pero nagmula ito sa ating sariling barangay. Ganyan po mga kabarangay ang maaaring mai-offer sa inyo ng inyong lupon tagapamayapa. Ang agad na matapos ang kaso sa pamamagitan po nitong pinag-uusapan natin, ang arbitration. Halimbawa ng arbitration sa barangay. Si Mang Tonyo at si Mang Lando ay nagtalo tungkol sa boundary ng kanilang lupa. Dinala ang kaso sa barangay dahil yung kaso ay sakop ng katarungang pambarangay. Sa mediation ni punong barangay, hindi nagkasundo. Sa conciliation ng pangkat, medyo maiinit pa rin ang ulo ng dalawang panig. Ngunit, dahil sa pagod na silang mag-argumento, sinabi nila, sige po, ipapa-arbitrate na lang namin itong aming pinagtatalunan. Pinirmahan nila ang kasulatan ng arbitration o yung kasunduan at matapos na marinig ng pangkat ang kani-kanilang mga paliwanag, naglabas ang pangkat ng arbitration award at ililipat ni Mang Tonyo ang bakod ng 2 metro pabalik. Kung hindi ito susundin, maaari itong ipatupad ng punong barangay sa loob ng 6 na buwan mula sa paglabas ng award at kanilang pagtanggap. O kung kinakailangan lumampas ng 6 na buwan, ipapatupad ito ng korte. Dito po sa arbitration mga kabarangay,
Ito yung mga mahalagang dapat nating tandaan. Maaaring ialok ang arbitration sa anumang yugto, mediation o sa conciliation. Kailangang may kasulatan ng kasunduan sa arbitration. Final at binding ang arbitration award. May 6 na buwang palugit para ipatupad sa barangay level. Maaari ipatupad sa korte kung hindi voluntaryong sinunod. Voluntaryo po ang arbitration, hindi puwersahan. Ang arbitration ay hindi kalaban ng pagkakasundo, mga kabarangay. Ito ay isang paraan para makamit ang hustisya at kapayapaan nang hindi na dumadaan sa mahabang proseso ng korte. Kaya ito po ang gusto kong sabihin, mga kabarangay, mga kalupon. Ang arbitration ay hindi lamang legal na proseso. Ito po ay isang simbolo ng tiwala ng mga mamamayan sa ating barangay justice system. Sa pamamagitan nito, itong arbitration, napapakita natin na ang barangay ay may kakayahan at otoridad na lutasin ang mga sigalo ng mabilis, makatarungan at mapayapa. Kaya bilang mga tagapagpatupad ng katarungan pambarangay, mas mainam po na ipaliwanag natin ito sa ating mga kabarangay. Ipaunawa natin na sa barangay pa lang maaari nang makamit ang tunay na katarungan at kapayapaan. Kaya po, mga kabarangay, mga kapwa kulupon, kung marami pa po kayong gustong matutunan tungkol sa katarungang pambarangay, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel. At pakipindot na rin po nung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video, kayo po ay agad na ma-update. Maraming salamat po. Muli, ako si Jeffrey.